Medyo mabigat ang pakiramdam ni Charis nang bitbitin niya ang kanyang bag. Labag kasi sa kalooban niya ang lumipat sa Maynila. Pero wala din siya magawa sa kagustuhan ng kanyang mga magulang. Kaya napilitan siyang ihakbang ang mga paang halos ayaw sumunod sa kanya. Dahan-dahan siyang naglakad at tinungo ang jeep sa tabi ng kalsada na kanina pa naghihintay sa kanya. "Pakibilisan mo naman anak, naiinip na yung driver natin." Salita ng kanyang ina na kasama ang kanyang tita Maria na naghihintay sa kanya sa loob ng jeep. Nang makaupo na nga siya sa loob ng jeep ay kaagad naman itong tumarangkada at umandar na. Napatingin naman si Charis sa kanyang relo at eksakto 5:30 AM na. Medyo malayo-layo pa ang biyahe nila. Halos 4 na oras pa bago marating nila ang pier at sasakay sila ng barko papunta ng Maynila. Malungkot si Charis dahil simulat sa pool ng pagkabata niya ay dito na siya namulat hanggang makapagtapos siya ng elementarya. Maiiwan niya mga kaklase at mga kaibigan na hindi niya alam kung magkikita pa ba sila ulit. Iniisip din niya ang magiging buhay niya sa Maynila. Alam niyang bagong mundo ito para sa kanya. Kahit alam niyang makakatagpo naman siya ng bagong kaibigan ay nangingibabaw pa rin ang lungkot na nararamdaman niya. 3 taon na lumipas magmula nung umalis ang kanyang ama upang magtrabaho bilang chef cook sa isang international cruise ship. Umuwi naman ito taon-taon pero namimiss pa rin niya ito. Alam niyang para naman sa magandang kinabukasan niya ang lahat ng sakripisyo ng kanyang ama. Kaya nang makabili ng condo unit sa Maynila ang papa niya ay kaagad silang lumipat dito. Plano rin ng papa niya na dito na rin siya magpatuloy ng high school hanggang college. Tuloy-tuloy ang andar at takbo ng jeep dahil wala naman silang kasabay sa kalsada. At dahil sa malamig na hangin na tumatama sa mukha niya at madilim-dilim pa, bigla na lamang siya nakaramdam ng antok. Kung kaya napapikit na lamang ang mga mata niya. Bumagsak ang ulo ni Charis ng dahan-dahan sa bag na nasa kandungan ng kanyang ina na kaagad namang inalalayan ang kanyang ulo na sabay na hinaplos ang kanyang buhok. Masarap ang tulog ni Charis. Maging si Andeng ay nakaramdam din ng lungkot sa kanyang anak. Nag-iisa niyang anak si Charis. Iniisip din niya ang magandang kinabukasan ng kanyang anak. At alam niyang darating ang panahon na malalaman din ni Charis na isa siyang ampon. Pero alam niyang hindi pa ito ang tamang panahon. Kung hindi lamang kasi siya nagkaroon ng diferensya sa kanyang matres ay hindi na sana nila kailangan pang mag-ampon. At muli ngang sumariwa sa alaala ni Andeng kung paano napunta sa kanila si Charis. Isang gabi umuwi ang asawa niyang si Ralph, bitbit ang kasisilang lamang na sanggol. Ayon kay Ralph, anak daw ito ng kaibigan niya dahil kailangan ng pera para makauwi sa Mindanao. Ibinenta ito sa kanya. Pinangalanan nila ang bata na Charis. Inalagaan at minahal bilang tunay na anak. Tila naging swerte naman ang hatid ng bata sa kanila dahil nagkaroon kaagad ng magandang trabaho si Ralph. Hanggang sa maisipan niyang mag-apply ng trabaho sa ibang bansa at kaagad nga siyang natanggap. Sa isang cruise ship bilang chef cook, habang nag-iisip ay nakaramdam na rin ng antok si Andeng. Nang mapasandal nga ang kanyang ulo ay napapikit na rin siya. Katagalan, naramdaman niyang tumigil na sinasakyan nilang jeep. Nang pagmulat nga ng kanyang mga mata ay tumama ang sinag ng araw sa kanyang mukha. Umaga na at sumikat na nga ang araw. Kukurap-kurap siyang gumising at narinig na naman niya ang kanyang kapatid na si Marian na, "Ate, gisingin mo na si Charis. Nandito na tayo sa pier." Kaagad naman niyang ginising ang anak na masarap pa ang tulog. Nakaagad din namang nagising nang marinig ang malakas na busina ng barko. Nang makababa nga sila ng jeep ay kaagad naman nilang tinungo ang bilihan ng tiket. Hindi nagtagal, lulan na rin sila ng barko.
Matapos ang halos 15 oras na biyahe sa dagat ay narating din nila ang pier ng Maynila. Nang pagbaba nga nila ng barko ay may sorpresang naghihintay sa kanila. Si Ralph na nakatanaw sa kanila mula sa di kalayuan. Nakaagad namang nakita ni Charisse na dali-daling tumakbo palapit sa kanyang ama. Nakaagad naman niyang niyakap. "Oh, akala ko ba next month pa ang uwi mo?" Tanong ni Andeng, nasabay niyakap ang asawa. "Napaaga ang uwi ko dahil maaga rin dumating ang kapalitan ko." Sagot naman ni Ralph at kaagad na kinuha ang dalang bag ni Andeng at binitbit niya. Sumakay na sila sa taxi na kanina pa naghihintay sa kanila. Dumaan na muna sila sa isang nadaanang fast food at kumain na muna. Pare-pareho na rin sila kasing nagugutom. Malayo pa tutuluyan nilang kondo na nabili ni Ralph. Kaya pagkatapos nilang kumain ay kaagad na sumakay sila ng taxi para makauwi na at makapagpahinga na. Gabi na nang marating nila ang kondo. 2 bedroom ang napiling unit ni Ralph. Nasa 3rd floor ito at tanaw na sa baba ang clubhouse pati na rin ang swimming pool. Masayang masaya naman si Andeng sa nabiling kondo ng asawa. Excited naman si Charisse na maligo dito. Natulog na sila at magkasama sila na Marian at Charisse sa isang kwarto. Sa kabila naman ay ang mag-asawa. Nang gabing yon ay nabalot ng pagmamahal ang kwarto ni na Andeng at Ralph. Pareho nilang na-miss ang isa't isa. Kinaumagahan nga ay maagang nagising si Charisse at kaagad na tumungo sa swimming pool para maligo. Sobra naman siyang nag-enjoy. Tuwang-tuwa naman sina Andeng at Ralph na makitang masayang-masaya ang anak. Makalipas ang 1 linggo ay nagpaalam na si Marian sa kanila. Bumalik na siya sa probinsya nila. Naiwan naman sina Andeng, Ralph at Charisse. Umaga ng Lunes, nagpunta naman sina Charisse at Andeng sa kalapit na school na papasukan niya para mag-enroll. Nagulat naman siya na makitang isang public school ang papasukan niya. Mas okay ang mga public school dito sa Maynila, anak. Mataas ang kompetisyon kumpara sa mga private school, salita ni Andeng sa anak. Para mas mapaghahandaan natin ang pagpasok mo sa college, anak, dagdag pa ni Andeng. Tumango na lamang si Charisse. Alam niyang may punto din naman ang ina at ang isa pa, malapit lamang itong school sa tinitirahan nilang kondo. Tuloy sila sa paglalakad hanggang marating na nila mahabang pila para sa registration ng papasok sa first year na para naman sa mga transferee. Bukod ang babae sa lalaki, si Charisse na ang pumila at naiwan na lamang ang kanyang ina sa gilid. Sa bandang kaliwa ang pila ng babae at sa kanan naman ang pila ng mga lalaki. Medyo naiinip na si Charisse dahil mabagal nga ang pag-usad ng pila. Nang may napansin siyang sa bandang kanan niya, ay isang matangkad at gwapong lalaki ang katabi niya. Matangos ang ilong at height na nasa 5 feet at 10 inch. Kaagad na nabuhayan ng loob si Charisse. Kinuha ang panyo sa bulsa ng bitbit na tote bag at nagpunas ng mukha niya. Pakiramdam niya, punong-puno ng pawis ang pisngi niya na nakonsyo siya bigla. Sa unang pagkakataon ay nagkakrush siya sa lalaking hindi naman niya alam ang pangalan at hindi niya kilala. Pero nakafocus lamang ang lalaki sa pila at wala siyang pakialam sa mga taong nasa paligid niya. Hindi man lamang ito tumingin kay Charisse. Pakiramdam niya, cute naman siya. Yun nga lang mababa siya sa height na wala pang 5 feet. Iniisip niyang kaya siguro hindi siya napapansin dahil maliit lamang siya. Hanggang sabay na rin nilang narating ang dulo ng pila at sabay na rin silang nagsulat ng kanilang mga pangalan sa papel. Sinadyang bagalan ni Charisse ang pagsusulat para makita niya ang isinulat na pangalan ng katabing poging lalaki. At pasimple nga siyang sumulyap sa papel na pinagsulatan ng katabing lalaki na makita niyang tapos na at paalis na ito. Emmanuel. Medyo hindi niya naiintindihan ang sulat at ang hirap basahin dahil Italyano kasi ang apelyido
ni Eman. Nang matapos siyang magsulat ay hindi na niya napansin si Emmanuel dahil kaagad nga itong umalis at umuwi na. Kaagad namang bumalik sa kinaroroonan ng nanay niya, si Charis. Lumabas na muna sila ng eskwelahan at naghanap na muna ng makakainan. Pagkatapos nilang kumain ay nagpunta na rin sila ng mall para mamasyal. Ina-enjoy na muna ng mag-ina ang bakasyon habang wala pang pasok sa school. Dahil sa susunod na buwan pa naman ang pasukan. Namili na rin sila ng gamit para hindi na sila sasabay sa dami ng mga mamimili kapag malapit na ang pasukan. Gabi na nang sila ay makauwi sa kondo at nadatnan nila si Ralph na naghihintay sa kanila dahil nakapagluto na ng hapunan. Napapansin na nilang maaliwalas na ang mukha ni Charis, hindi na bakas ang kalungkutan. Nabiro tuloy siya ng kanyang inang si Andeng. Ang pogi ng katabi mo kanina, anak ha? Napangiti tuloy si Charis dahil naalala niya si Emmanuel. Mukhang suplado naman ma. Kaagad niyang sumali sa usapan ng mag-ina si Ralph. Nako, pag-aaral muna anak, saka na yung mga crush-crush na yan. Salita ni Ralph. Pagkatapos nilang kumain ay nagpahinga na sila at pagkatapos pumasok na sila sa kanilang kwarto. Mag-isa na lamang si Charis sa kwarto niya dahil nakauwi na ng probinsya ang tita Marian niya. Hindi tuloy niya maiwasang maalala si Emmanuel. Gusto niyang hanapin sa Facebook pero hindi niya alam ang apelyido ni Emmanuel. Iniisip na lamang niyang sana magkita kami ulit o sana magkaklase kami. Maya-maya ay nakatulog na rin siya. Makalipas ang isang buwan ay simula na ng pasukan sa school. Maagang dumating si Charis para hanapin ang pangalan niya. At kaagad nga niyang nakita ang pangalan niya na nasa higher section nakasulat. Binalikan niya uli ang listahan ng pangalan niya para makasiguro siya. Nang may matangkad na lalaki ang nasa likuran niya na pilit inaabot ang nakapaskil na papel. Medyo nainis siya dahil naiipit na nga siya at gusto na niyang umalis pero nahirapan naman siyang makakilos. Nang magawa niyang makaalis ay nakita niyang si Eman pala ang lalaking yun. Nakaramdam naman ng tuwa si Charis kaya inabangan niya kung ano magiging reaksyon ni Eman kung pareho ba sila ng section. Maya-maya nga ay nakita niyang nakangiti si Eman. Tanda na dito rin nakalista ang pangalan niya at classmate silang dalawa. Uy, classmate kita. Kaagad na bati ni Charis kay Eman habang nakangiti. At dito na nga nagulat at halos gumuho ang mundo niya nang magsalita si Eman. Oh, hi. I'm Eman. At sabay na inabot ang nakapilantik na kamay nito sa kanya. Napatulala na lamang si Charis nang malamang bakla pala ang lalaking hinahangaan niya. Maya-maya ay napangiti na lamang siya nang nakatingin na si Eman sa kanya. Sabay inabot na niya ang kamay nito sabay sabi, I'm Charis. Napangiti naman si Charis sa kanyang sarili. Hindi talaga niya akalain na ganun pala si Eman. Mukha namang nag-enjoy si Charis dahil masayang kasama si Eman. Nang hinayang man siya sa kagwapuhan nito, at okay na rin sa kanya, at least magkakaroon na rin siya ng bagong kaibigan. Pag-uwi nga niya ng bahay ay kaagad na ikinuwento ni Charis sa ina na nakilala na niya si Eman. At kaso nga lang bakla ito. Natawanan lamang din si Andeng. At least anak, habang maaga nalaman mo na kaagad ang tunay niyang pagkatao. Naging magkaibigan sina Charis at Eman. Hindi na rin siya tumanggap ng manliligaw. Mula first year hanggang fourth year ay naging magkaklase sila. Nalaman din niyang isang Italyano ang tatay ni Eman. At pagdating ng college ay parehong culinary arts ang kinuhang kurso ng dalawa. Dahil pareho nga sila ng hilig. Hanggang isang gabi, hindi sadyang marinig ni Charis ang usapan ng mag-asawang sina Andeng at Ralph. Paano kaya natin sasabihin kay Charis ang totoo? Salita ni Andeng,
Alam nilang masasaktan ng anak kapag nalaman ang totoo. Pero nasa tamang edad na rin naman siya. 20 years old na si Charisse at matalino pa. Wala namang kamalay-malay ang mag-asawa na nasa pinto lamang si Charisse. Kung kaya narinig niya ang lahat ng pinag-usapan ng mag-asawa. Nalaman niya ang totoo na isa siyang ampon. Galit ang nararamdaman ni Charisse sa mga nakagisnang magulang. Kaagad siyang pumasok at kaagad na kinausap ang mag-asawa. Matagal na panahon niya na palang tinatago sa akin ang totoo. Bakit niyo ako niloko? Sino ang tunay kong mga magulang? Umiiyak at galit na salita ni Charisse. Kaagad namang lumapit si Andeng pero itinulak lamang siya ng anak. At maya-maya ay hindi na nila nakita si Charisse. Bumaba si Charisse ng kondo at kaagad na sumakay ng taxi. Tumuloy siya sa kaibigang si Eman. Di nagtagal ay narating niya ang bahay ni Eman. Kaagad naman itong pinagbuksan siya ng pinto. Nakita ni Eman na umiiyak si Charisse kaya alam niya na kaagad ang problema nito. Kanina lamang ay tumawag na si Andeng sa kanya na kung sakaling magpunta si Charisse sa kanya ay kaagad na mag-text siya. Alam ni Andeng na kay Eman lamang ito pupunta. Nang malaman nga ng mag-asawa na sa bahay nila Eman nagpunta ang anak ay nakahinga sila ng maluwag. Alam nilang hindi pababayaan ni Eman si Charisse. Kaagad namang kinausap ni Eman si Charisse at kaagad ding nagkuwento ang dalaga sa kanya ng dahilan kung bakit siya naglayas. Kaagad din namang ipinakilala ni Eman si Charisse sa nanay niya, si Aling Myrna, na kahit medyo may edad na ay bakas pa rin ang itsura na may angking ganda rin ito noong kabataan niya. May 3 pang kapatid si Eman na ipinakilala din niya kay Charisse na pawang mga nasa high school pa. Pero ang nakakagulat, hindi totoong ina ni Eman ang nanay niya. Dahil hindi pa oras ng tulog nila ng gabing yon at nalaman ni Aling Myrna na naglaya si Charisse, kinausap niya ito. At dito nga ay kinuwento ni Aling Myrna kay Charisse kung paano napunta si Eman sa kanya. Anak si Eman ng kaibigan niyang OFW, magkasama sina Aling Myrna at ang ina ni Eman na nagtatrabaho sa isang cruise ship bilang mga waitress. May asawa sa Pilipinas ang ina ni Eman, pero may nakilalang Italyano sa barko. Naging boyfriend at maraming nangyari sa kanila. Nabuntis ang ina ni Eman at hindi niya malaman kung ano ang gagawin. Kaya nang magtapos ang kontrata ni Aling Myrna at nang umuwi ito sa Pilipinas, sumabay na sa kanya ang ina ni Eman na nooy nagdadalang tao sa kanya. Pansamantalang nakituloy muna sa bahay nila at natakot na umuwi ng probinsya dahil may asawa nga ito. Nang isinilang niya si Eman, ay iniwan niya ito kay Aling Myrna at nangakong babalikan. Pero hanggang lumaki na si Eman ay hindi na bumalik ang totoong ina nito. Ayon pa kay Aling Myrna, nakahanda naman siyang ibalik si Eman sa tunay niyang ina kapag binalikan siya nito anumang oras. At alam ni Eman ang katotohanan dahil bata pa lamang ay sinasabi na ito ni Aling Myrna sa kanya. Mabuti na lamang at lumaking mabait at masayain si Eman. At tumutulong din ito sa kanya sa paghahanap buhay sa pagtitinda niya ng isda sa palengke. Ang 3 anak naman ni Aling Myrna ay anak niya ito sa iba't ibang lalaki. Noong iniwan kasi sa kanya si Eman ay nagtrabaho muna siya sa bar para maalagaan at maibigay niya kay Eman ang mga pangangailangan nito. Alam ni Aling Myrna kung gaano kasakit kapag binawi na sa kanya ng tunay niyang mga magulang si Eman. Pero inihanda na niya ang kanyang sarili na hindi niya makakasama si Eman ng habang buhay. Hindi naman makapaniwala si Charisse sa mga narinig na kwento ni Aling Myrna. Napag-isip-isip niyang pareho sila ni Eman. Ang pagkakaiba nga lang, alam ni Eman ang totoo habang bata pa siya.
Naiintindihan niya ang ibig sabihin ni Aling Myrna nang ikwento niya ang tungkol sa mga anak niya, lalo na ang tungkol kay Eman. Alam niyang mahal na mahal siya ng mga magulang niya at nasaktan niya ito nang lumaya siya sa kanila. Pero masama pa rin ang loob niya. Gusto niyang magpalipas ng gabi dito sa bahay ni na Eman. Dumating na nga ang oras ng tulog nila Eman. Sa kwarto na siya ni Eman pinatulog ni Aling Myrna. Wala namang problema sa dalawa dahil magkaibigan naman ang mga ito. Matapos ng pahiramin ni Aling Myrna ng kasuutang pantulog si Charis, ay tumabi na ito kay Eman. Sandali lamang nag-usap ang dalawa at nakatulog na kaagad si Eman. Si Charis naman ay hindi niya magawang makatulog dahil namamahay pa siya at iniisip din niya ang mama niyang si Andeng. Nang biglang dumantay si Eman sa kanya. At lumapat ang mukha ni Eman sa kanya at tumambad nga sa kanya ang kapugian ng kaibigan. Napangiti naman siya at iniisip niyang sayang bakla lang talaga siya. Ilang minuto ring nakatitig siya sa mukha ng kaibigan dahil ayaw siyang dalawin ng antok. Hanggang hindi na niya napigilan ang sarili at idinampi niya ang mga labi niya sa mga labi ni Eman. Nag-iba ang pakiramdam ni Charis. Pakiramdam niya may kung anong mainit na enerhiya ang pumasok sa katawan niya. Malakas ang loob niya dahil tulog ang kaibigan. Dahil sa sarap ng naramdaman niya, muli niyang inulit ang paghalik sa kaibigan. Nang dumampi ang mga labi niya, ay bigla namang dumilat ang mga mata ni Eman. "Charis, bakit mo ako hinalikan?" Salita ni Eman. Napalitan naman ng hiya at kaba ang kanina'y masaya at masarap na pakiramdam ni Charis. Hindi niya malaman kung ano ang gagawin. Pero sa hindi niya malamang dahilan, bigla na lamang niyang naramdamang idinampi ni Eman ang mga labi nito sa mga labi niya. Nabigla man si Charis ay hindi na niya nagawang tumanggi. Tuloy naman si Eman. Kinapa niya ang lahat ng mayroon ng dalaga. Bigla na lamang nagbago ang pagkatao ni Eman. Tila naging brusko ito at tila ba marunong siyang magpaligaya ng babae. At yun na nga ang nangyari dahil silang dalawa lamang ang nasa kwarto ay may nangyari sa kanila. Kinabukasan pagkagising nilang dalawa ay nagpaalam na si Charis kay Eman at kay Aling Myrna. Nagdesisyon siyang bumalik na sa mama Andeng niya at sa papa Ralph niya. Hindi na sila nakapag-usap ni Eman ng tungkol sa nangyari sa kanila kagabi. Nang umalis na si Charis ay napansin naman ni Aling Myrna ang malaking pagbabago sa kilos ni Eman. At pagdating naman ni Charis sa kondo ay nadatnan niya ang mama Andeng niya at ang papa niyang si Ralph naghihintay sa kanya. Kaagad namang humingi ng tawad si Charis. Ikinuwento naman ng mag-asawa sa kanya kung paano siya napunta sa buhay nila. Alam ni Charis kung gaano siya kamahal ng mga nakagisnang magulang. Kinabukasan pagdating sa school, nagkita sina Charis at Eman. Nakangiti si Eman sa kanya. Ibang klaseng mga ngiti, ramdam yun ni Charis. Kung kaya napangiti na rin siya na makitang matigas na ang beshi niya.